Anong pumapasok sa isip natin kapag nababanggit ang pangalang Jose Rizal? Ang matapang na nobelista ng Noli Me Tangere na gumising sa kamalayan ng mga Pilipino. Ang bayaning binaril sa Luneta. Ang makata na nagsabing, ang taong di marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa ang amoy sa malansang isda. Pero sino ba talaga si Jose Rizal? Anong uri ng Pilipinas ang kanyang kinagisnan? Anong mga ideya at prinsipyo ang kanyang isinabuhay at ipinaglaban? Ano ang kanyang tunay na pagkatao? Ako po inyong lingkod, Juni Gamboa. Samahan po ninyo ako sa susunod na oras. Hanapin natin ang puso at kaluluwa ng dakilang Filipino sa loob ng rebulto sa Luneta. Hanapin natin ang ngiti sa matigas na mukhang nakaukit sa pisong barya. Sa pamamagitan ng pagtunghay sa mga orinal na sulat, retrato at iba pang piraso ng alaala, subukan natin kilalanin ang isang Filipinong nagngangalang Jose Rizal. Ganoon na lamang ang lungkot na pinasa ni Rizal nang ihatid siya ni Pasiano sa Ateneo Municipal sa Maynila na nakatirik noon sa Intramuros. At dito'y naranasan ng probinsyanong taga-Kalamba ang tagumpay, pait at pag-ibig sa buhay ng isang estudyanteng Maynila. Labing-isang taong gulang pa lamang si Rizal nang siya'y magpatala sa Ateneo. Nung una, diskumpiyado pa ang mga pare na tanggapin siya. Dahil bukod sa alangang panahon siya nagpatala, sadyang napakaliit at napakatamlay ni Rizal. Kaya taliwas sa inaakala ng marami, hindi agad nakapagpakitang gilas si Rizal bilang estudyante. Nooy hirap magsalita ng Kastila, isang probinsyanong malayo sa kanyang bayan. Napakaliit kung ikukumpara sa mga kaklase niyang Espanyol at Mestizo, at malumbay dahil sa kapalarang sinapit ng ina. Ginugol niya ang kanyang panahon sa pagsisimba. Mangyari, aking pangungulila ay wala akong nalalamang sukat balingan, kundi ang Diyos. Naging masugid din siya sa pagbasa ng mga nobela at akdang pangkasaysayan. Minsay nagawa niyang linlangin ng ama na bilhan siya ng Istorya Universal sa pasubaling kailangan nito sa klase. Napalaya na si Doña Chodor. Tapos si Rizal ng kursong sekundarya at bumalik sa Ateneo upang magkolehyo. Nang panahong ito'y umusbong ang niya sa pag-aaral. Tuwing semestre nakakapag-uwi siya ng mga premyo. Sa ilalim ng matyagang pamamatnubay ng profesor niyang si Padre Francisco de Paula Sanchez, pinatalas ni Rizal ang kanyang pagkaka sa wikang Espanyol. Nakasulat siya ng ilang tula at nagsalin ng dulang banyaga itinanghal sa gabi ng pagtatapos sa kolehyo. Natanggi ni Rizal ang kanyang diplomang Bachelier en Artes at 5 medalya sa gulang 5 sa lubhas na lungkot. Paalam, magandang panahong di ko malilimot. Karimlan ng aking buhay, ikaw ang sandaling bukang liwayway na hindi na muling babati. Paalam, maliligayang oras ng aking naglahong kamusmusan. Nang bumalik si Rizal sa Kalamba, umasa si Doña Lolay na tutulungan na lamang niya si Pasiano sa bukid. Ayaw na sana akong pag-aralin pa ng aking ina. Anya, sapat na ang aking nalalaman, at kapag nadagdagan pa ito'y mapupugutan ako ng ulo. Pero nang hinayang si Don Kikoy sa talino ng kanyang anak, kaya pinag-aral ito ng filosofiya sa Universidad ng Santo Tomas. Kumuha din si Rizal ng kurso sa Land Surveying o Agrimansura sa Ateneo upang mapagbigyan ng kanyang ina. Pagkaraan ng 1 taon, nagpasya si Rizal na mag-aral na lamang ng medisina matapos matuklasang nabubulag na ang kanyang ina. Nooy nakilala ni Rizal ang kanyang unang pag-ibig. Isang kolehyalang kasamahan sa dormitoryo ng kapatid niyang si Olympia. Isang binibining nagngangalang si Bunda Katigbak.
Siya ay may kababaan ng bahaya. May mga matang kung may makislap at nangungusap, at kung minsan na may malamlam at malungkot. May mga pisnging mamula-mula, may isang ngiting nakakagayuma at nakakaakit. Habang kausap siya, wari unti-unti kong nilalagok ang napakatamis na lason ng pag-ibig. Ang mga sulyap niya ay bumabaon na parang palaso sa kaibuturan ng aking puso. Naudlot ang suyuan nang pauwiin si Segunda ng kanyang ina upang alagaan ng sanggol na kapatid. Ilang pang mga dalagita ang pinagkainteresan o naging interesado kay Rizal bago niya natuklasan ang pag-ibig sa kaanak niyang si Leonor Rivera. Habang nagbabakasyon sa Calamba, naganap ang isa pang pang-aalipusta na yumanig sa pagkatao ni Rizal. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi, nakaligtaan niyang saluduhan ng isang tenyente ng Guardia Sibil. 3 hagupit ang tinanggap niya. Inilapit niya ang kaso sa Malacanang, ngunit hindi siya pinansin. Pero ang mga hagupit na ito mula lamang ng iba pang latay na tatanggapin ni Rizal upang mamulat sa pangaaping dinaranas ng mga Filipino sa ilalim ng buktot na lipunan at pamahalaan. Sumali si Rizal sa isang timpalak pampanitikan. Nanalo ng unang gantimpala ang lahok niyang El Consejo de los Dioses. Nang pumanhik siya sa entablado at nakita ng mga manonood na isang Pilipino, na isang Indio ang nanalo, walang pumalakpak. Gayunpaman, hindi nasira ng loob si Rizal. Nang mapagtanto niya na hindi kikilalanin at hindi sasapat ang pag-aaral sa Santo Tomas upang makapanggamot, nabuo ang kanyang pasya na mag-aaral sa Espanya. Tinanggap ni Rizal ang hikayat ng mga kaibigan, maging ng tiyo niyang si Antonio Rivera, ama ni Leonor. Pero walang kapantay ang ibinigay na suporta ng kapatid ni Rizal na si Pasiano. Mas sinop niyang binalak ang pag-aaral ni Rizal at ipinamana ang pangarap na laan sana sa kanya. Isang pangarap na ipinagpalit sa obligasyon ng panganay na lalaki na pangasiwaan ng kabuhayan ng pamilya. Inilihim nila sa pamilya ang mga balak